Lahat ay handang gawin ni Vera para sa kanyang pamilya. Nang mangailangan siya ng ma-stroke ang mama niya, tinanggap niya ang alok ng ina ng boss niya sa kanya. Kailangan niyang palambutin ang pusong bato nito. Hindi naging madali para kay Vera ang kanyang misyon. Pero unti-unti, napapagtanto niya na mabait pala talaga ang boss niya na naging dahilan upang mahulog siya rito. Magandang araw mga ka-Dear Selin! Bago ko simulan ang kwento natin ngayong araw, huwag kalimutang bisitahin ang ating website na talesofsiren.com or i-download ang ating Tales of Siren app sa Google Play Store at Apple Store. Isang marahas na buntong hininga ang pinakawalan ni Vera sa kanyang bibig bago bumaba sa jeep. Tumingala siya sa gusaling nasa harap niya, ang Donovan Builders, ang construction firm na pagmamay-ari ni Ryan Donovan, kung saan siya nagtatrabaho bilang sekretarya nito. Mahigpit ang pagkakahawak ni Vera sa kanyang bag bago nagmarcha patungo sa gusali. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot sa boss niya dahil halos 1 linggo siyang nawala. Sinubukan naman niya itong tawagan pero kahit anong gawin niya, hindi man lang siya nito sinasagot kaya kabado siya ngayon. Nang makapasok si Vera sa gusali, dinako agad niya ang elevator at nagtungo sa top floor, kung saan matatagpuan ang opisina ni Ryan. Nang bumukas ang elevator, lumabas na siya at marahang naglakad patungo sa kanyang destinasyon. Sa labas pa lang, natanaw na agad ni Vera ang boss niya habang abala ito sa laptop nito. Muling bumuntong hininga si Vera bago kumatok ng ilang beses sa pinto. Sinulyapan siya ni Ryan mula sa loob. Walang emosyon ang mukha nito bago naiiling na ibinalik ang atensyon sa laptop. Hindi na nagulat si Vera. Nasanay na siyang ganito ang boss niya. Kaya naman kahit wala itong sinabi, pumasok pa rin siya sa loob at dahan-dahang lumapit dito. I'm sorry Sir Ryan, kung mag-iisang linggo akong absent. I tried to call you para ipaalam sa'yo pero hindi ka sumasagot. May nangyari lang kasi sa... Kasalanan ko pa na hindi ko sinasagot ang tawag mo. Di ba obvious na absent ka? Naintindihan ko na yon, Vera. Besides, hindi yun ang proper way para ipalam sa akin na absent ka. Malamig nitong saad bago tumayo sa swivel chair nito. Sa susunod, kung a-absent ka, magpa-file ka ng leave. Or better yet, just leave my company. Anito pa bago nagmarcha palabas ng opisina nito. Sir Ryan, na-stroke po kasi ang mama ko. Hindi ko po siya maiwan lalo pat lumalala ang sitwasyon niya ngayon. Kailangan niya magpagaling sa ospital. Sana naman po, maintindihan niyo po ako. Habol ni Vera rito. Huminto si Ryan bago humarap sa kanya. Nagsuggest na ako, Vera. File a leave or leave my company completely para matutukan mong mama mo. Kung gusto mo namang magstay, go to your office at trabahuin mong tambak mong trabaho ron. At nagpatuloy na si Ryan sa paglisan hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin niya. Napailing na lamang si Vera ng sandaling iyon at nagpatiun na sa kanyang opisina. Hindi na siya nagulat nang makita kung gaano katambak ang lamesa niya. 1 linggo siyang nawala at inaasahan na niya ang tambak na trabaho pagbalik niya. Pero kahit kailan talaga, hindi nagbago ang boss niya. 3 taon na siyang nagtatrabaho rito sa kumpanya. At kailanmay, hindi niya nakitang naging mabait ito. Palagi siya nitong sinusungitan. Minsan, cold pa ito. Hindi lang siya, bagkos ay pati na rin ang mga empleyado sa Donovan Builders ay kinakatakutan si Ryan. Hindi mo ito pwedeng tingnan ng matagal dahil masisigawan ka. At kung maaari, hindi ka pwedeng magkamali kapag kaharap mo si Ryan dahil perfectionist ito. Ayaw nitong hindi umaayon sa kagustuhan nito ang mga bagay-bagay. Ganoon man ito kasungit pero kailanman hindi ito sinukuan ni Vera dahil alam niyang may paglalagyan din ang ugali nito. Muling nagpakawala si Vera ng hangin sa kanyang bibig at nagsimula ng trabahuin ang mga papel sa lamesa niya. At habang abala, bigla na lang siyang nagambala sa sunod-sunod na katok sa pinto. Bumakas ang kunot sa noo niya at pinapasok ang kumakatok. At bigla siyang napatayo sa kinauupuan nang bumungad ang ina
ng boss niya sa kanya. Ma'am Kara, ano pong maipaglilingkod ko po sa inyo? Nagtatakang tanong niya rito dahil sa 3 taon niyang pagtatrabaho sa kumpanya. Ito ang unang beses na pumunta ito sa sarili niyang opisina. Pwede ba kitang makausap ng masinsinan, Vera? Ano pong pag-uusapan natin, Ma'am Kara? Bumuntong hininga ang ginang bago naglakad palapit sa kanya. I've heard what happened to your mother. Na-stroke siya, right? Gusto ko siyang tulungan. Alam kong may financial crisis ka ngayon, Vera. Kaya sana ay tanggapin mo ang alok ko. Pero mangyayari lang yan kapag pumayag ka. Tila nabuhayan si Vera ng sandaling iyon. Tama ito, may financial crisis nga sila. At hindi sapat ang ipon nila para maipagamot niya ang mama niya, lalo pat nasa private hospital ito ngayon. Lahat mahal, maski kwarto, mahal. Hindi na sapat ang sahod niya kaya kahit anong ialok sa kanya nito, tatanggapin niya, alang-alang lang sa mama niya. Ano po yun, Ma'am Kara? Tatanggapin ko po yun, kahit ano pa. Simple lang. Paaamuhin mo ang anak ko. Gawin mong malambot ang matigas niyang puso. Simula nang bumalik ako, nanlamig na siya sa akin. It's been years, Vera. Miss na miss ko na si Ryan. Please, help me. At namamasa ang mga matang lumapit ito sa kanya at hinawakan ang mga kamay niya. Natigilan si Vera. Hindi niya alam ang sasabihin niya, lalo pa tungkol pala kay Ryan ang alok nito sa kanya. Ma'am Vera, hindi ko po yata yan magagawa. Kayo po ang ina ni Sir Ryan at ikaw lang po makakatulong sa kanya para lumambot ang puso niya. Isang hamak lang po akong sekretarya. Ano pong magagawa ko para palambutin ang puso niya? Tugon ni Vera sa ginang. Umiling ito. Ginawa ko na, Vera. Pero wala pa rin. Aminado ako na kasalanan ko kung bakit siya ganun. Pero nagsisisi na naman ako. Malayo na ang loob ni Ryan sa akin at gusto kong bumalik iyon. Please, Vera, help me. Gusto mong gumaling ang mama mo, di ba? Gagawin ko ang lahat. Tanggapin mo lang ang alok ko. Desididong wika nito. Inisip niya ang mama niya at nangako siya na kahit ano, tatanggapin niya. Mahirap ang gagawin niya. Alam niyang hindi niya basta-basta mapapalambot ang pusong bato ng boss niya. Pero para sa mama niya, gagawin niya ang lahat. Halos 1 minutong tinitigan ni Vera ang mga mata ng ginang bago tumango. Sige po, payag na po ako. Thank you, Vera. Masayang wika nito bago siya mahigpit na niyakap. Tahimik lang si Vera ng sandaling iyon. Iniisip niya kung paano siya magsisimula. Hindi ito basta-basta trabaho, sapagkat ang gagawin niya ay isang matinding misyon. Kumbaga, kailangan niya munang dumaan sa butas ng karayom bago siya magtagumpay. Kinabukasan, nagpasya na si Vera na magsimula sa misyon niya. Ayaw man niyang magpakanegatibo pero alam naman niyang mabibigo rin siya sa huli. Pero kahit anong mangyari, susubukan pa rin niya. Knowing Ryan, alam niya sa sarili na hindi ganoon kadali na mapaamo ang isang katulad nito. Coffee, Sir Ryan? Nakangiting sambit ni Vera bago marahang ipinatong sa lamesa nito ang kape. Inutusan ba kitang ipagtimpla ako ng kape? Masungit na tanong ni Ryan sa kanya. Peace offering lang po, sir. Gusto ko lang pong bumawi sa mga araw na nawala ako at hindi ka napaglingkuran. I already had my coffee. Tugon ni Ryan na hindi man lang nagawang mag-angat ng mukha sa kanya habang abala ito sa laptop nito. Nakangiting tumango si Vera. May maipaglilingkod pa po ba ako, Sir Ryan? Sabihan niyo lang po ako. Sambit niya. Huminto si Ryan sa ginagawa kapag Juan ay padaskol nitong tiniklop ang laptop nito. Can you just disappear, Vera? Naiinis na ako at pwede bang huwag kang mag-post sa akin? Hindi naman nagkakalayo ang edad natin. Halata nga sa boses nito na naiinis ito. Pero imbis na matakot, nanatili lang si Vera sa harap nito. Boss kita, Sir Ryan, at ginagalang po kita. Ang pangit naman pong tingnan kung hindi ako nagpupo sa inyo. Iritadong umiling si Ryan. Fine, wala akong pakialam. Pero pwede bang umalis ka na lang? Hindi ako makapag-focus. I need to finish this paper right away. At hindi ko yun magagawa hanggat nandito ka.
Hanggat ginagambala mong… Pwede naman po kitang tulungan si Ryan. About po ba saan yung ginagawa mo? Nakangiting alok ni Vera rito. Inaasar mo ba ako, Vera? Baka nakakalimutan mo na ako ang boss mo at secretary lang kita. Know your boundaries. Kung hindi ka patitigil sa pang-aasar sa akin, I'll fire you. Wag naman po si Ryan. Alam mo namang kailangan ko ang trabahong to eh. Nasa ospital pa rin si Mama. Kailangan ko ng pera. Biglang seryosong sambit ni Vera. Natatawang umiling si Ryan. Kung ayaw mong matanggal, then stop teasing me. Bulyaw nito sa kanya. Tumango si Vera. Sorry po si Ryan. Aniya bago nagmarcha palabas ng opisina nito. Bumalik siya sa sariling opisina at napapadyak si Vera sa inis dahil hindi niya alam kung paano niya mapapalambot ang puso nitong bato. Wala siyang ideya kung sa paanong paraan niya makukuha ang loob nito kung hirap na agad siya ngayon. Sunod-sunod na lang siyang napapailing. Hindi siya pwedeng sumuko dahil buhay ng mama niya ang nakasalalay rito. Kapag nagtagumpay siya, tsaka lang tutuparin ng ina ni Ryan ang pangako nito sa kanya. Kaya kailangan niyang mapalambot ang puso ni Ryan sa lalong madaling panahon. Nang sumapit ang kinahapunan, nagkaroon ng meeting si Ryan sa conference room. At dahil sekretarya siya nito, nandoon din siya sa loob. Nakaupo siya sa tabi nito at nagno-notes ng mga importanteng detalye para mabalikan iyon ni Ryan kung sakali mang makalimutan man ito ang napag-usapan. Nang matapos ang meeting, silang dalawa na lang ang naiwan sa loob. Tahimik lang si Ryan ng sandaling iyon habang pinaglalaroan nito ang ballpen sa mga kamay nito. Nakamasid lang si Vera rito hanggang sa bigla na lamang mahulog ang ballpen at ura-uradan niyang pinulot iyon. Pero biglang may pumasok sa isip niya. Isang ideya na baka unti-unting magpalambot ng pusong bato ni Ryan. Tumuwad siya at marahang kinuha ang ballpen bago kagatlabing ipinatong iyon sa harap nito. Natulala si Ryan sa kanyang nasaksihan. Hindi ka pa ba lalabas si Ryan? May pang-akit niyang tanong dito. Dahan-dahan bumaling si Ryan sa kanya at pinasadahan siya ng tingin bago ito naiiling na tumayo sa kinauupuan. What are you doing? Mas malamig pa sa yalong tanong nito sa kanya. Pinulot ko lang po yung ball. Di ko alam kung anong nangyayari sa'yo, Vera. But you're completely losing your mind right now. Di mo ako madadalas pang aakit mo. I'm sorry, pero hindi ako ganyang tao. Walang emosyong litanya ni Ryan bago nito dinako ang pinto at tumabas ng conference room. Dismayadong umiling si Vera bago pabagsak na umupo sa upuan. Hinilamos niya ang mga palad niya sa kanyang mukha. Nagsisimula pa lang siya pero hirap na agad siya. Hindi nadala si Ryan sa pang-aakit niya. Ano bang kailangan niyang gawin? Talagang matigas ang puso nito. Na kahit anong gawin niya, bigo pa rin siyang mapalambot iyon. Hindi siya susuko. Hindi siya pwedeng sumuko. Ito lang ang makakatulong sa kanya para makasama niya pa ng mas matagal ang mama niya. Kinagabihan, nag-ayos na si Vera para makauwi na. Lumabas na siya ng kanyang opisina at sakto namang lumabas si Ryan sa opisina nito at humahangos nitong dinako ang elevator. Napakunot noo si Vera sa nasaksihan. Napuno ng katanungan ang utak niya ng sandaling iyon. Pero ipinagsawalang bahala na lang niya iyon at naglakad na patungo sa elevator. Ngunit habang naglalakad, may bigla na lang siyang natapakan. Nagbaba siya ng tingin doon ay napaawang siya nang makitang susi iyon. Pamilyar iyon sa kanya. Ilang segundo niya iyong tinitigan bago niya tuluyang nakilala kung kanino ang naturang susi. Pag-aari ito ni Ryan. Susi ito ng kotse niya. Pinulot iyon ni Vera at dali-daling pumasok sa elevator para habulin ito. Pinindot niya ang ground floor para maibigay kay Ryan ang susi nito. Nang bumukas ang elevator, lumabas na siya. Pero dahil mabilis ang mga pangyayari, hindi niya namalayan na nakaabang na pala si Ryan. Bumangga siya sa katawan nito at bago pa man siya matumba, mabilis siya nitong nasalo. Nagkatitigan sila ng oras na iyon. Titig na titig sila sa isa't isa. Hindi magawang maialis ni Vera ang mga mata niya rito
Pero kung hindi pa siya nito itinayo, hindi pa siya magigising sa realidad. Di ka nag-iingat. Inis nitong asik sa kanya. Sorry Sir Ryan, ayos ka lang ba? May pag-aalala niyang tanong. Humiling ito bago pumasok sa loob ng elevator. Tanungin mo dapat ang sarili mo kung ayos ka lang. Ayoko sa tanga. Saan ka pupunta Sir Ryan? Naiiling na tanong niya rito kapag Kwan. I forgot my key in my office. At sumarado na ang pinto ng elevator. Napabuntong hininga na lamang si Vera, ngunit biglang nanlaki ang mga mata niya nang maalalang nasa kanya pala ang susi ng sasakyan nito. Sir Ryan! Nasa akin ang susi! Nasa akin ang susi, Sir Ryan! Hiyaw niya ngunit huli na sa pagkatuluyan ng umangat ang elevator. Imbes na habulin pa ito, hinanap na lang niya ang kotse nito. Alam naman niya kung nasaan iyon sapagkat may private garage si Ryan sa parking lot. Nang makita, ipinatong niya sa windshield ang susi bago kinuha sa bag ang kanyang cellphone at tinext si Ryan na nasa kotse na nito ang susi bago nagpatiuna na. Pero imbes na umuwi, dumiretso si Vera sa ospital upang makita ang mama niya. Mahirap, pero kakayanin ko po. Sambit ni Vera ng isang araw ay bisitahin siya ng ina ni Ryan sa opisina niya. Alam kong hindi iyon ganoon kadali, pero please, Vera, do everything. Pakiramdam ko ay hindi na ako tinuturing na ina ni Ryan. Ni hindi niya ako kinakausap. Kasalanan ko rin naman iyon at ngayon, gusto kong bumalik ang dati naming relasyon bilang mag-ina. I missed my son so much and I'm willing to do everything to you just to make his heart soft. May kalungkutan na wika ng ginang. Bumuntong hininga si Vera. Ayoko man pong manghimasok pero ano po bang dahilan kung bakit biglang naging ganon si Sir Ryan? Naikwento niyo po sa akin na mabait siya dati pero ngayon naging malabato na yung puso niya. Ano po bang dahilan nun at bakit po siya at bakit niyo po sinisisi ang sarili niyo? Puno ng pagtatakang bulalas ni Vera. Mahabang kwento, Vera. Gustuhin ko mang sabihin sa'yo pero wala akong lakas ngayon. Basta tulungan mo lang akong lumambot ang puso ng anak ko at gagawin ko ang lahat ng nanaisin mo. Napatango na lang si Vera ng sandaling iyon. Sandali pa silang nag-usap ng ginang bago ito tuluyang nagpaalam sa kanya. Alam niya namang may rason kung bakit ganoon ang ugali ni Ryan at gusto niyang malaman iyon sapagkat hindi naman nagbabago ang isang tao ng walang dahilan. May malalim na dahilan kung bakit naging ganoon bigla si Ryan at palaisipan iyon kay Vera ngayon. Napailing na lang siya bago muling nagpakawala ng hangin sa bibig at nagpatuloy na sa kanyang pagtrabaho. Maya-maya pa, kinailangan niyang puntahan si Ryan para may ipapirma ritong dokumento. Kumatok siya ng 3 beses sa pinto ng opisina nito bago pumasok at natanaw niya ito sa lamesa nito na may kalungkutan sa mukha habang tahimik na nakatuon ang atensyon sa laptop nito. Kumunot ang noo ni Vera sa kanyang nasaksihan. Sa ilang taon niyang pinagsisilbihan si Ryan, ito yata ang unang beses na nakita niyang malungkot ito. Gayunpaman, nilapitan pa rin ito ni Vera at marahang ipinatong sa harap nito ang folder. Pa-review po si Ryan at papirma po afterwards. Mahinahong sambit niya. Binalingan ni Ryan ang folder bago kinuha ang ballpen at walang pagdadalawang isip na pinirmahan ang laman noong dokumento. Leave. Malamig nitong pagtatabuyan sa kanya. Malungkot nga ang mukha nito pero hindi pa rin nawala ang pagiging malamig nito. Ni hindi siya nito nagawang tingnan kahit 1 segundo lang. Kinuha na ni Vera ang folder at tumalikod na bago nagmarcha palabas ng opisina. Pero nakakailang hakbang pa lang siya nang huminto siya bago muling humarap kay Ryan. Hindi na niya napigilan ang sarili niya. Kanina niya pang sinusubukang kontrolin ang sarili pero nabigo siya. Ayos lang po ba kayo, Sir Ryan? Nag-aalala niyang tanong dito kapag Kwan. Halos 1 minutong walang imik si Ryan bago ito nag-angat ng mukha sa kanya. Nandoon pa rin ang kalungkutan. Kapag ba sinabi kong hindi, may magagawa ka ba para maging maayos ako? Sa sobrang lamig ng tinura nito, pakiramdam ni Vera
ay unti-unti na siyang nagyayelo. Pwede naman po Sir Ryan. Sabihin niyo lang po ang problema. Never mind. Leave. Now! May halong iritasyong asik nito bago ibinalik ang atensyon sa laptop nito. Napailing na lang si Vera bago tuluyang lumisan sa opisina nito. Nagtataka siya. Bakit biglang naging ganoon ito? Malungkot ito. Palagi namang hindi makausap ng maayos kaya paano siya makakatulong para masolusyonan ang problema nito? Sa katunayan, naiinis pa nga siya rito dahil hindi man lang ito nagpasalamat sa kanya na nakita niya ang susi ng kotse nito. Hindi man lang siya nito nireplyan. Parang wala lang iyong ginawa niya. Pero hindi siya naghimutok. Tinanggap na niya iyon dahil sa pag-uugaling taglay nito. Asa pang magpasalamat ito sa kanya, matigas nga ang puso nito. Nagpatuloy na si Vera sa kanyang pagtatrabaho imbis na isipin pa ang boss niya. Pero nagtaka siya dahil maaga itong lumisan ng kumpanya at katulad noong nakaraang gabi, humahangos muli ito. Bakit kaya? Dahil hindi na nakapagtimpi, ginawa ni Vera ang isang bagay na kailanmay hindi niya pa nagagawa sa tanang buhay niya. Sinundan niya si Ryan. Nakasakay siya ng taxi at pinapasunod niya ito kay Ryan. Makalipas ang ilang minuto, napakunot noo si Vera nang huminto ang sasakyan ni Ryan sa harap ng isang ospital. Lumabas ito sa kotse nito at naglakad papasok sa loob. Dali-dali siyang lumabas ng taxi at palihim itong sinundan sa loob ng ospital hanggang sa pumasok ito sa isang kwarto. Sumilip siya sa salamin sa may pinto at napamaang siya nang makitang yakap-yakap ni Ryan ang isang matandang babae na walang malay habang maraming aparato sa katawan nito. Puno ng maraming katanungan ang utak niya ngayon, lalo pat nakita niyang umiiyak si Ryan. Puno ng kalungkutan ang mukha nito habang kinakausap nito ang matanda. Nahabag siya rito. Pakiramdam ni Vera ay napakalapit ni Ryan sa matanda. Parang siya lang ito. Ganoon siya sa mama niya. Nahahabag man, mas pinili pa ring lumisa ni Vera bago pa siya tuluyang makita ni Ryan. Malungkot siyang lumabas ng ospital at saktong bumukas ang pinto nang kararating lang ng kotse kung saan lumabas doon ang ina ni Ryan. Vera, what are you doing here? Tanong nito sa kanya bago nito hinubad ang suot nitong shades. I'm sorry, Ma'am Cara. Sinundan ko po si Sir Ryan tapos nakita ko pong niyakap niya yung matanda. Umiiyak po siya. Ma'am Cara, sino po yung matanda? That's my mother, Vera. That's Ryan's grandmother. Nang iwan ko si Ryan, si mama na ang nag-alaga sa kanya, kaya sobrang lapit nila sa isa't isa. Kaya ganoon din kasakit kay Ryan na makitang nasa ganoong sitwasyon ng lola niya. Tugon ito sa kanya. Gulat at pakiwari ni Vera ay naestatwa siya sa kanyang narinig. Hindi siya nagulat nang malaman ang relasyon ni Ryan sa matanda. Nagulat siya nang malamang iniwan nito si Ryan sa lola nito. Iyon ba ang dahilan kung bakit nagbago si Ryan? Pero ayaw niyang manghimasok. Ipinagsawalang bahala na lamang niya iyon. Ipagdadasal ko po ang ina niyo, Ma'am Cara. Mauna na po ako. Ngumiti ang ginang. Thank you, Vera. And take care. Nakangiting tumango si Vera bago dali-daling lumisan. Bumalik siya sa Donovan Builders at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi nawala ang lungkot kay Ryan. Hindi na ito masungit pero madalas nagkukulong sa opisina. Ayaw makipag-usap. Wala namang magawa si Vera kundi maawa sa boss niya. Gustuhin man niyang kausapin ito tungkol sa lola nito. Natatakot siyang maitaboy. Himala, hindi masungit si Sir Ryan. Natatawang sabi ni Joyce, ang HR manager, nang ibigay ang schedule ng interview para sa bagong finance manager. Nasa ospital kasi lola niya. Sagot ni Vera. Kaya pala matamlay, pero buti na lang, mukha siyang mabait ngayon. Tama ka. Pero naaawa pa rin ako sa kanya. Kung kaya ko lang siyang pasayahin. Nako, hindi kanya hahayaan. Sige na, goodbye. Tumango si Vera at ibinalik ang atensyon sa trabaho. Nang magkaroon siya ng oras, pinuntahan niya si Ryan.
at nagulat na hindi nakalock ang pinto. Naabutan niyang nakasubsob ito sa desk. Tila natutulog. Aatras na sana siya nang biglang tumunog ang intercom. Dahilan para magising si Ryan. What are you doing there? Malamig na tanong nito habang nagkakamot ng mata. Lumunok si Vera bago lumapit. May interview po kayo mamayang hapon. Cancel it. Sir? Are you deaf? I said cancel it! Bulyaw nito. I will, sir. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Halatang pagod at kulang sa tulog. Sir, I know you're not okay. But everything will be fine. Hindi tayo close. Pero gusto kong sabihin na hindi ka nag-iisa. Nasa ospital din ang mama ko. Kaya naiintindihan kita. Ipagdarasal ko ang lola mo, sir. Napatingin si Ryan sa kanya. Tila nawala ng sigla. Ilang sandali itong natahimik bago umiwas ng tingin. I don't need anyone right now. Pero sir, kailangan mo ng suporta. Nandito ako. Nandito rin ang mommy mo. Stop mentioning that woman! Labas siya rito! Madiing sabi ni Ryan. Pero ina mo pa rin siya, Sir Ryan. Iniluwal ka niya. Biglang tumayo si Ryan, matalim ang tingin. Paano mo masasabing ina ko siya kung iniwan niya ako noon? I was 10 when she left me with my grandma. Bumalik siya matapos ang ilang taon, hoping na tatanggapin ko siya. No! Iniwan niya ako. Ibig sabihin, ayaw niya sa akin. Kaya hindi ko na siya kailangan. Tumulo ang luha ni Ryan. Naiintindihan na ni Vera kung bakit ito ganoon. Pasensya na sir, kung nabuksan ko ang topic na to. Matagal na ako nasasaktan, Vera. Noon pa lang, puno na ng puot ang puso ko. Ang kailangan ko lang, gumaling si grandma. Pero hindi mo ba naisip na bigyan siya ng second chance? Humalakhak si Ryan bago pinunasan ang mga luha. Forgiving is not my thing, Vera. Tumango si Vera. Mabait ka pala si Ryan. Nakangiti niyang sabi. Hindi ako mabait. Ganon ka lang kasi may madilim kang nakaraan. Pero sayang ang kagwapuhan mo kung lagi kang masungit. Gwapo ako? Nagtatakang tanong ni Ryan. Oo naman sir. Hindi ka ba aware? Umiling ito. No, hindi lang ako makapaniwala na tinatawag mo akong gwapo. Totoo naman sir. Huwag ka na malungkot. Ipagdadasal ko ang lola mo. Trust God. Always. Nginitian niya ito bago tumalikod. Bago siya lumabas, tinawag siya ni Ryan. Bakit sir? Thank you, Vera. Nginitian niya ito. Wala yun sir. Paglabas niya, napasuntok si Vera sa hangin. Ramdam niyang unti-unting lumalambot ang puso ng boss niya. Sana magtuloy-tuloy na ito. Pagaling ka ha, ma? Ikaw lang ang lakas ko. Mahal na mahal kita, ma. Hayaan mo, gagawin ko ang lahat gumaling ka lang at para makauwi ka na rin. Lakasan mo lang ang loob mo. Nandito pa kami para sa'yo. Mahal na mahal kita. Pagkakausap ni Vera sa kanyang mama bago niya ito siniil ng halik sa noo. Pa, ikaw na muna ulit ang bahala kay mama ha. Aniya pa sa papa niyang nakaupo sa paanan ng asawa nito. Oo naman anak, nandito lang ako para sa mama mo. Hilam ang mga matang tumango si Vera bago tuluyang nagpaalam sa mga magulang niya. Lumabas na siya ng ospital at sumakay ng taxi patungo sa kumpanya ni Ryan. Nang makarating, pumasok siya sa loob ng gusali at malapit na siya sa elevator nang unti-unting magsara iyon kaya kahit nakatakong, tumakbo pa rin siya, mahabol ang iyon. Mabuti na lang at naalerto ang nasa loob kaya bumukas iyon pero halos mapaatras siya nang bumungad sa kanya ang boss niya, si Ryan. Sir Ryan? Kunot noong pumasok si Vera sa loob bago pinindot ang top floor dahilan para magsara ang pinto ng elevator at umangat iyon. Sila lang dalawa ang nasa loob at medyo naiilang si Vera pero pinili niya pa ring lakasan ang loob niya. Kumusta na po kayo, Sir Ryan? Tanong niya pa kahit hindi siya nito pinapansin. Pero hindi man lang ito tumingin sa kanya. Nakatalikod ito sa kanya habang nakapamulsa pa. Mas lalong lumaki ang mga kunot sa noo ni Vera ng sandaling iyon dahil pakiramdam niya ay muling bumalik ang pag-uugali nito. Akala niya ay magiging ganoon na ito kabait nung isang araw. Pero tila yata bumalik ang pagiging masungit at malamig nito. Kamusta na po ang lola mo?
Tanong niya. Sinusubukan kunin ang atensyon nito. She's not okay. Malamig nitong sagot sa kanya. May improvement naman po ba sa kondisyon niya? Tumango si Ryan. But she's still not okay. Gagaling na po siya. Tiwala lang. Hindi na nagawang tapusin ni Vera ang kanyang sasabihin nang biglang huminto ang elevator. Kasabay noon ay nagpapatay sindi rin ang ilaw. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Ninenerbyos na tanong ni Ryan kapag kuwan ay sinusubukan itong buksan ang elevator. Pero kahit anong gawin nito, wala pa rin nangyari. Pinindot na rin ito ang emergency button. Hindi mapakali si Ryan ng sandaling iyon. Hindi ito magkanda-ugaga at kung saan-saan pumupunta. Kalma si Ryan. Nagmura si Ryan. Paano ako kakalma kung natrap tayo rito? God, I hate being trapped here. I can't breathe, Vera. Nanlaki ang mga mata ni Vera at agad siyang naalerto kaya kinuha niya sa bag niya ang cellphone niya. Pero napapadyak siya sa inis dahil walang signal sa loob. Hindi siya makatawag ng tulong. Help me, Vera. Ayoko rito. Gusto ko nang lumabas. Please. Help us! Help us! We're trapped here! Hello! Help us! We're here! Patuloy na paghingi ni Ryan ng saklolo habang kinakalampag nito ang makapal na pinto ng elevator. Kalma ka lang, Sir Ryan. May darating ding tulong sa atin. Maghintay lang tayo. I can't wait any longer, Vera. Hindi na ako makahinga. Please, do something. Puno ng takot itong asik. Hindi na alam ni Vera ang kanyang gagawin dahil maski siya ay ninenerbyos din sa sandaling iyon. Wala siyang ideya kung paano sila makakalabas dito. Alam naman niyang may darating na tulong dahil pinindot na ni Ryan ang emergency button at ang kailangan lang nilang gawin ngayon ay maghintay ng saklolo. Pero maya-maya pa, napasinghap na lang si Vera nang paupong bumagsak si Ryan sa lapag. Agad niya itong nilapitan at sinandal ito sa pader at saka lang niya napagtanto na naghahabol na ito ng hangin. Sir? Sir? Sir Ryan? Anong nangyayari sa'yo? Sir? Tek naman eh. Sir? Anong nangyayari sa'yo? Nanginginig na tanong ni Vera habang inuuga ang ulo nito. Pero walang tugon si Ryan sa kanya kaya mas lalo lang siyang nabahala. Hinubad niya ang suot nitong blazer at inalis ang necktie nito tsaka niluwagan ang suot nitong long sleeves para mas makahinga ito. Pero kahit ginawa na niya iyon, wala man lang nangyari. Tumulo na ang ilang butil ng luha sa mga mata niya dahil sa takot. Hindi na niya alam ang gagawin niya sa nerbiyos. Claustrophobic ka ba, Sir Ryan? Tanong niya rito. Tumango si Ryan. I also have Habol hiningang imporma nito sa kanya na halos ikahulog ng mga mata ni Vera. Kinapkap niya ang bulsa nito pero nabigulang siya. Wala kang inhaler? I left it in my car. Wala nang alam si Vera kung ano pa ang gagawin niya lalo pat unti-unti nang nanghihina si Ryan. Tagaktak na rin ang pawis nito. I-control mo lang ang paghinga mo, sir. Kalma ka lang, okay? Darating din ang tulong. Makakalabas din tayo rito. Sabayan mo rin ako, sir, ha? Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Kalma lang, sir. Kontrolin mo lang ang paghinga mo. Dahil the more natakot ka, the more na mapipressure ka. At ginawa nga ni Ryan ang mga sinabi niya. Paunti-unti, naging stable na ang paghinga nito at pakiramdam niya ay nagagawa na nito iyong kontrolin. Ganyan nga, sir. Ganyan nga. Nandito na ang tulong! Sigaw mula sa labas. Nabuhayan si Vera nang marinig niya iyon. Lalo pat naramdaman niyang unti-unti nang binubuksan ang pinto mula sa labas. Kasama ko po si Sir Ryan, ang CEO ng Donovan Builders. Hindi po maganda ang lagay niya. Kailangan niya ng agarang tulong. Malapit na! At makalipas ang halos 1 minuto, unti-unti nang bumukas ang pinto hanggang sa tuluyan na iyong bumukas. Sinalubong agad sila ng mga medic. Kinuha agad nila sa loob si Ryan na ngayon ay wala ng malay at isinakay sa stretcher bago dinala sa ospital. Kailangan mo rin madala sa ospital.
Sampit ang isang medic kay Vera bago ito hinila. Wala nang nagawa si Vera ng sandaling iyon kundi hayaan ito. Nang isakay nila si Ryan sa ambulansya, isinakay rin siya kasama nito bago iyon mabilis na umandar patungo sa ospital. Okay lang po ba siya? Umiiyak niyang tanong sa mga medic na inaasikaso si Ryan. Tumango ang mga ito kaya mas lalo siyang nabuhayan. Sa hindi malamang dahilan, inangat ni Vera ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Ryan bago iyon marahang pinisil. Salamat sa Diyos at ayos ka lang, sir. Bulong ni Vera bago tinuyo ang basang-basa niyang mukha dahil sa luha. Nasa general ward si Vera habang tahimik na nakahiga. Maayos naman ang kondisyon niya at pinagpahinga lang siya ng doktor. Nang sandaling iyon, lumilipad ang isip niya. Gusto niyang puntahan si Ryan upang makita ang lagay nito dahil kanina pa siya hindi mapakali lalo pat segundo niyang naaalala kung gaano katakot si Ryan habang nasa loob sila ng elevator kanina. Kahit ganoon ito, may kahinaan din pala ito. How are you, Vera? Natigilan na lang siya sa malalim na pag-iisip nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Nang balingan niya, nakita niya ang ina ni Ryan. Ma'am Cara? Gulat na tura ni Vera bago tumayo sa kinahihigaan. Thank you, Vera. At lumapit ito sa kanya bago siya mahigpit na niyakap. You saved my son's life. Hindi ko alam kung paano ako makakapagpasalamat sa'yo. Nang dahil sa'yo, ligtas ang anak ko. Saad pa nito bago humiwalay sa kanya. Ginawa ko lang po ang alam kong tama, Ma'am Vera. At bilang sekretarya ni Sir Ryan, responsibilidad ko rin po siya. Kumusta na po pala siya? He's doing good now, Vera. Nakausap ko ng family doctor namin na sumuri sa anak ko. Sinabi niya sa akin na inatake si Ryan ng asthma niya. And also, nagsuffer din siya from panic attack. Thank you so much, Vera, ha? You saved my son. Dahil sa ginawa mo, tutulungan kitang mapagamot ang mama mo. I'll fix everything tomorrow. Gusto kong ilipat siya dito para matutukan siya ng family doctor namin. Vera, I'll do everything para gumaling ang mama mo. Bumakas ang gulat sa mukha ni Vera nang marinig iyon sa ginang. Gulat na gulat siya at pakiwari niya'y nalunok niya ang kanyang dila sapagkat hindi siya makapagsalita. Maya-maya pa, naramdaman na lamang niyang tumulo na lamang ang mga butil ng luha sa mga mata niya at natagpuan niya ang sarili na niyakap ng mahigpit ang ginang. Salamat po ng marami, Ma'am Cara. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag wala po kayo. Maraming salamat po sa kabutihan niyo sa akin. Umiiyak na litanya ni Vera habang nakasobsob sa balikat nito. Ibinalik ko lang ang ginawa mo sa anak ko, Vera. You have a good heart. Humiwalay siya rito. Salamat po talaga, Ma'am Cara. Hulog po kayo ng langit sa akin. Puno ng emosyon niyang saad bago niyakap ulit ito sa ikalawang pagkakataon dahil sa matinding kasiyahan na nararamdaman ng puso niya. Kamusta ang pinapagawa ko sa'yo? Nagawa mo na ba? Tanong ng ginang kapagkuhan. Humiwalay si Vera rito bago tinuyo ang kanyang mukha. Pakiramdam ko po, unti-unti nang lumalambot ang puso ni Sir Ryan. Sa katunayan, nakausap ko po siya nung nakaraang araw. Mabait po pala siya, Ma'am Cara. Pero naikwento rin po niya sa akin yung dahilan kung bakit siya naging ganun. Sorry po, Ma'am Cara, at nalaman ko po ang totoo. He told you? Bumakas ang kalungkutan sa mukha ng ginang. He told you na irresponsable at pabaya akong ina? Dagdag pa nito. Mabilis na umiling si Vera. Hindi naman po, Ma'am Cara. Wala po siyang nabanggit na ganyan. Naiintindihan ko naman po kayo kung bakit niyo po gustong mapalambot ang puso niya. Mahirap po sa inyo bilang ina na malayo ang loob ng sariling anak. Hayaan niyo po. Hindi po ako titigil sa kasunduan natin. Gagawin ko po ang lahat. Mapaamo lamang at mapalambot ang puso ni Sir Ryan. Anong sabi mo? Tanong ng isang pamilyar na boses. Nang balingan nila iyon, pareho silang nagulat nang makita si Ryan. Bakas sa mukha nito ang pagtataka. Anong ginagawa mo rito, Ryan? You're supposed to be in your room, resting. Wika ng ina nito bago ito lumapit pero umatras si Ryan at sinenyasan itong huminto. What did you say, Vera? Kasunduan? May kasunduan kayo ng babaeng to?
Sabay turo ni Ryan sa ina nito. Ryan, hindi lang ako basta-basta babae. I'm your mother. You're not my mother anymore since you neglected me. Madiin putol ni Ryan sa ina nito. Vera, tell me, may kasunduan ba kayo? Kung oo, ano yun? Pagpapatuloy pa ni Ryan. Lumunok si Vera bago marahang bumaba sa kinalalagyan niya. Sir Ryan, gusto ni Ma'am Cara na palambutin ko ang matigas mong puso. Ginawa ko yon para sa mama ko. Pag-amin ni Vera. Pero hindi mo kailangang magalit sa mommy mo, sir. Gusto lang niyang bumalik ang loob mo sa kanya. Aminado siya sa nagawa niya, pero pinagsisisihan naman niya yon. Sir Ryan, kailangan ka ng mommy mo. At alam kong kailangan mo rin siya. Hindi niyo po ba siya pwedeng patawarin? Miss na miss ka na po ng mommy mo, sir. Nangungulila siya sa'yo. Kaya nakikiusap ako. Patawarin mo na siya. Litanya ni Vera habang matamang nakatingin sa mga namamasang mata ni Ryan. Mariing umiling si Ryan. I told you, forgiving is not my thing. At kailanman, hindi ko mapapatawad ang taong sumira sa buhay ko. I may be successful right now, pero ang totoo, she destroyed everything inside of me. Nag-iwan niya ako. Naawa ba siya sa akin habang hinahabol ko siya? I fell, but I stood up and continued running. Nakita niyang gano'n ang sitwasyon ko. Pero anong ginawa niya? Tiningnan lang niya ako. Puno ng sakit na bulalas ni Ryan bago tuluyang tumulo ang mga luha sa mga mata nito. I'm sorry, Ryan. Alam kong naging irresponsable akong ina sa'yo at lubusan ko iyong pinagsisisihan. Nagkamali ako ng desisyon, anak. Please, forgive me. Huwag mong idamay si Vera sa naging kasunduan namin dahil ako ang may gusto nun. Gusto kong bumalik ang loob mo at gusto kong bumalik sa dating ikaw. Sa dating Ryan na kilala ko, na masiyahin at palabiro. Please, anak, bigyan mo pa ako ng second chance. Sunod-sunod na umiling si Ryan bago bumaling kay Vera. Magpapasalamat sana ako kasi tinulungan mo ako. Pero wag na lang pala. You should have not saved me, Vera. You should leave me suffering until I die. I'm so disappointed in you, Vera. Hindi ko matanggap na nagawa mong tanggapin ang alok sa'yo ng babaeng to. When in fact, pwede naman akong tumulong sa mama mo. Dismayadong sambit ni Ryan bago ito lumisan. Sinubukan pang habulin ni Vera ang boss niya para magpaliwanag, subalit hindi ito huminto. Dire-diretso ito sa paglalakad. Wala nang nagawa si Vera ng sandaling iyon, kundi hayaan ito. Marahas siyang nagpakawala ng hangin sa bibig. Hindi niya alam kung paano siya mapapatawad nito dahil alam niyang galit ito sa kanya ngayon. Pero hindi niya rin ito masisisi na dismayado ito sa kanyang ginawa. Ginawa lang niya ang alam niyang makakabuti sa mama niya. Ang iniisip niya ay kung paano siya makakahingi ng tawad dito kung malayo na muli ang loob nito sa kanya. Kinausap ako ng mami mo. Hindi pa man nakakaupo si Ryan sa upuang nasa tabi ng kama ng lola niya nang bigla itong magsalita. Ibinagsak niya ang sarili bago marahas na nagpakawala ng hangin sa bibig. So you knew, ginawa na naman ba niya akong masama sa kwento niya sa'yo? Sabay ngisi ni Ryan. Masaya na siya ngayon dahil nasa maayos ng kondisyon ang lola niya. Pagkatapos ng ilang araw na hindi maayos ang lagay nito, bumalik na sa normal ang lagay nito at ready to discharge na ito ngayong araw. Hindi mo ba kayang mapatawad ang mami mo? Oo, nagkasala siya sa'yo. Pero bakit hindi mo siya subukang bigyan ng isa pang pagkakataon? Nagsisisi na siya, Ryan. Palaging umiiyak ang mami mo sa akin. Nangungulila na siya sa'yo. Please, Apo, forgive your mother. Grandma, why do I feel like you're being insensitive right now? I was 10 years old nang iwan niya ako. And now, malapit na mawala sa kalendaryo ang edad ko. Babalik siya na parang wala lang. She neglected me, and I don't think she deserves to be forgiven. Masakit sa akin ang ginawa niya nang nabubuhay pa si Grandpa. Kayo na lang ang nagsilbing magulang ko at wala akong ibang kilalang ina ngayon, kundi ikaw lang, Grandma. Tugon ni Ryan bago isinandal ang kanyang mukha sa balikat nito. Nangako siya na hindi na niya ulit gagawin iyon, Apo. Promises are meant to be broken, Grandma. But some promises last forever. It will, but for someone who sticks to it. Siya,
After 10 years, pinabayaan na niya ako. Give it a try, Apo. Kung hindi mag-work, then stop. Kung mag-work man, then fix your relationship with her. Ryan, kahit anong mangyari, ina mo pa rin si Kara. Hindi na tumugon si Ryan dahil ayaw na niyang pag-usapan iyon. Sa katunayan, may isang rason kaya siya pumunta rito. Iyon ay tungkol kay Vera at kung gaano siya nagtatampo rito. Ilang araw na rin ang nakalipas nang malaman niya ang kasunduan ni Vera sa mommy niya. Nainis siya. Nadismaya siya. Gusto niya sana itong pasalamatan dahil iniligtas siya nito pero hindi na niya nagawa dahil sa nalaman niya. Grandma, paano mo ba masasabi na in love ka? Nagtataka niyang tanong sa lola niya habang nakanguso. Bakit, Apo? In love ka na ba? Bumuntong hininga si Ryan. I think so. Well, masasabi mong in love ka kapag palagi mong iniisip ang taong iyon. Pwede naman na kapag nakikita mo siya, bumibilis ang pintig ng puso mo. Siya lang lagi ang hinahanap-hanap mo. Bakit, Apo? May nagpapatibok na bariyan sa puso mo? Meron, Grandma. Pag-amin niya rito. I fell in love with her. Aniya pa. With whom, Apo? Humiwalay si Ryan dito at matama nitong tiningnan bago binasa ang mga labi gamit ang dila. With my secretary. Akala ni Ryan ay nababaliw lang siya, pero sa mga araw na nagdaan, walang ibang laman ang utak niya, kundi si Vera. Nagbago na ang pananaw niya rito magmula nang natrap sila sa elevator. Naguguluhan pa siya noong una, pero napagtanto niya na mahal na pala niya ito. Walang ideya si Ryan kung bakit ganoon kabilis pero malinaw sa kanya ngayon na iniibig niya ang babaeng iyon. Kahit dinestansya niya ang sarili niya rito, hindi pa rin niya ito tinigilang mahalin. Gusto ko siyang makilala, Apo. May kasabikang saad ng lola niya. You'll know her soon, Grandma. Sa ngayon, nagtatampo pa ako sa kanya. Nakipagsundo siya sa babaeng yun para palambutin ang puso ko. From what I see, lumambot na ang puso mo. Tama ba, Apo? Wala sa sariling tumango si Ryan. She succeeded, Grandma. He made my heart soft. Then, ipaalam mo na ang nararamdaman mo sa kanya. Grandma, hindi naman yun ganun kadali eh. At bakit naman? Just forgive her sa nagawa niya. Hindi naman niya iyon gagawin ng walang rason, hindi ba? Apo, forgiving may be hard for you. Pero kapag ginawa mo na iyan, di-unti mong mapagtatanto na hindi naman pala mahirap magpatawad. Sa katunayan, makakaramdam ka pa ng ginhawa sa puso mo kasi nagpatawad ka na. Inalis mo na ang negativity riyan. Go, umalis ka na at patawarin mo na siya tsaka aminin mo na ang nararamdaman mo sa kanya. Hindi ko kaya, Grandma. Naiiling na tugon ni Ryan. At bakit naman? Baka kasi hindi niya ako mahal. Ayokong umasa. Ayokong masaktan. Apo, ganyan naman ang pag-ibig. Sabi nga nila, take the risk or lose the chance. Kung mahal mo siya, umamin ka na kasi baka maunahan ka pa ng iba. Hihintayin mo pa ba na maagaw siya ng ibang lalaki? Huwag mong sayangin ang pagkakataon, Ryan. Natigilan si Ryan. Tama ang lola niya. Kailangan niyang umaksyon agad sa lalong madaling panahon dahil baka maunahan siya ng iba at hindi niya iyon hahayaang mangyari. Tumayo siya sapagkat desidido na siya. Pray for me, Grandma. Oo naman, Apo. Gusto ko pagbalik mo rito sa akin, masaya ka na. At gusto ko rin siyang makita kaya dalhin mo siya sa akin. If nagtagumpay ka. Nakangiting tumango si Ryan bago siniil ng halik ang noo ng lola niya. Nagpaalam na siya rito at nang makalabas ng silid nito, marahas siyang bumuntong hininga at kumuha ng maraming lakas bago naglakad patungo sa silid ng mama ni Vera dahil alam niyang nandito iyon ngayon. Malapit na siya sa mismong silid nang biglang bumukas ang pinto at lumabas doon ang pakay niya. Bumakas agad ang gulat sa mukha ni Vera nang matanaw siya. Sir Ryan? Dahan-dahang lumapit si Ryan dito
at matama nitong tiningnan. Pwede ba kitang makausap, Vera? Kung maaari sana ay sa pribadong lugar. I really need to talk to you. Tatanggalin niyo na po ba ako, Sir Ryan? Umiling siya. Kung gagawin ko yan, matagal ko nang ginawa. Importante lang to. Come with me, Vera, and let's talk privately. Hindi alam ni Vera ang itutugon niya. Pero sa huli, tumango na siya kaya naman inaya na siya ni Ryan sa rooftop ng ospital kung saan silang dalawa lang ang kasalukuyang tao. Sir, gusto ko lang humingi ng tawad sa nagawa ko. Inisip ko lang din si Mama kaya nagawa kong tanggapin agad ang alok ni Ma'am Cara sa akin. I'm really sorry, sir. Sana mapatawad mo po ako. Sa loob ng ilang araw na gustong-gusto niyang sabihin iyon, ngayon lamang siya binigyan ng boss niya ng pagkakataon. Palagi kasi siya nitong iniiwasan sa tuwing sinusubukan niyang magpaliwanag. At ngayon, naihayag na niya ang matagal na niyang gustong sabihin dito. Matamang nakatingin si Ryan sa kanyang mga mata. At pagkalipas ng ilang sandali, bigla na lang siya nitong niyakap. Mahigpit iyon, kaya hindi mapigilan ni Vera ang magulat sa biglaang inakto nito. Halos 1 minutong nakayakap si Ryan sa kanya, bago ito humiwalay habang malapad ang ngiti sa mga labi. Vera, I never got the chance to thank you for saving me that day. I could see your dedication when I'm suffering from asthma and panic attack. Nakita ko na gustong-gusto mo talaga akong tulungan kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Vera. I owe you my life. Kung wala ka ng araw na yon, paano na ako? Paano nang masungit mong boss? Anito bago sinabayan ng mahinang pagtawa. Ginawa ko lang naman ang alam kong tama, Sir Ryan. Boss kita, at kahit masungit ka pa, tutulungan pa rin kita. Hindi naman ako katulad ng iba na nakikita ka nang nahihirapan, aabandonahin ka pa. That's why I'm so thankful to you because you didn't abandon me. Na kahit masamang pag-uugali ang pinakita ko sa'yo, you still stayed committed at your job. Napangiti na lang si Vera dahil lahat ng salitang lumalabas sa bibig nito ay kalmado lang at mahinahon. Hindi katulad noon na nararamdaman niya agad ang galit nito sa salita pa lamang na lumalabas sa bibig nito. Naninibago siya rito at pakiwari ni Vera ay tuluyan ng lumambot ang matigas nitong puso. Ikaw ba yan, Sir Ryan? Natatawan niyang tanong kapag Juan at sinalat ang leeg at noo nito. Wala ka namang lagnat ah. Bakit? Kapag may lagnat ba, nagbabago ang isang tao? Halakhak ni Ryan bago nito kinuha ang mga kamay niya at marahang pinisil ang mga iyon. Vera, I'm mad at you for working with my mother. Galit ako kasi hindi ko matanggap yun. But you know what? I realize na tao ka rin. Nagkakamali. At naiintindihan ko na ginawa mo yun dahil sa mama mo. Kaya pinapatawad na kita, Vera. Napagtanto ko na hindi naman pala masamang magpatawad. Actually, I felt satisfied right now. Kasi napatawad na kita. Ngumiti si Vera. Salamat, Sir Ryan. Salamat at naintindihan mo ko kung bakit ko yun ginawa. Mahal na mahal ko ang mama ko, sir. Kaya handa akong gawin ang lahat sa kanya. Sambit niya. Kamusta na palang mama mo? Tanong ni Ryan kapag Juan. Maayos na po ang lagay niya, sir. Nabibigyan na siya ngayon ng maayos na gamutan. At hindi po yun mangyayari kung hindi dahil kay Ma'am Cara. Tugon niya rito. Umiling si Ryan. Dapat sinabi mo sa akin nung una pa lang na kailangan mo ng tulong para hindi ka na kumagat sa kanya. Paano naman ako magsasabi sa'yo eh? Nung sinabi ko sa'yo ang dahilan kung bakit ako absent, sinungitan mo agad ako. Natatawang tanong ni Vera rito. Paano ako hindi magsusungit? Halos 1 linggo kang wala. Wala akong katuwang. Kung alam mo lang ang pinagdaanan ko nung wala ka, Vera. I suffered a lot. Natatawang napailing si Vera. Sorry na kasi, sir. Pinapatawad na kita. Naiiling na usal ni Ryan. At bigla itong sumeryoso. Vera, may isa pa palang rason. Kaya gusto kita makausap. Huwag mo sana akong layuan kapag narinig mo ang sasabihin ko, ah. Kumunot ang noo ni Vera. Ano naman po yun, sir? Vera, after you saved me, nagbago ng pananaw ko sa'yo. I don't know, but things changed suddenly. Napagtanto ko na mahal kita. It's sudden, but I swear, I'm serious. Nagdahil sa'yo, nagbago ako.
Binago mo ko, Vera. Hindi ko may paliwanag kung gaano kita kamahal ngayon. But all I want right now is to be with you. Pag-amin ni Ryan sa kanya na halos ikalaglag ng panga at mga mata ni Vera. Ang CEO ng Donovan Builders, mahal siya? Hindi alam ni Vera ang magiging reaksyon niya ng sandaling iyon habang gulat na nakatingin sa boss niya. Mahal na siya ng boss niya? Pakiwari ni Vera ay nalunok niya ang dila dahil hindi siya makaimik habang gulat pa ring nakatingin dito. Sa ilang bilyong babae sa mundo, bakit siya pa? Bakit sa ordinaryong babae na katulad niya, mahuhulog ito? Hey, are you okay? Untag nito sa kanya. Sir, hindi ko alam ang sasabihin ko. Naiintindihan kita, Vera. Sabi ko nga, biglaan itong nararamdaman ko sa'yo. Pero seryoso ako, Vera. Mahal kita at gusto kitang makasama habang buhay. I also want to build a family with you. Hindi na ako ang dating Ryan na nakilala mo dahil binago mo na ako, Vera. You're the reason why I am confessing right now. At gusto ko lang ding sabihin sa'yo na nagtagumpay ka. You made my hard heart as soft as a pillow. Masisisi mo ba ako kung bakit minahal kita kung ipinaramdam mo sa akin kung gaano ako kahalaga? You even called me guwapo. Nagsabi lang po ako ng totoo, sir. Exactly. Dahil sa pagiging totoo mo, minahal kita. Matatanggap mo ba ako sa buhay mo, Vera? Don't worry. Ibang Ryan na ang makikilala mo. I have a lot of realizations when you make me realize that I matter. Hindi ko pa alam, sir. Biglaan kasi. It's fine, Vera. Hayaan mo munang ipakita ko sa iyo ang sincerity ko para naman maging aware ka sa taong tatanggapin mo sa buhay mo. Pwede ba akong manligaw? Nakangiting usal ni Ryan habang mataman itong nakatingin sa mga mata niya. Ngumiti si Vera sabay tango. Tatanggi pa ba ako kung kasing gwapo mo ang manliligaw sa akin? May pang-aasar niyang tanong niya dito. You're silly, Vera. At pinisil ito ang pisngi niya. Natawa na lang din si Vera ng sandaling iyon. Maya-maya pa ay muli siyang niyakap ni Ryan kaya wala siyang nagawa kundi yakapin din ito pabalik. Pagkaraan ng ilang sandali, humiwalay na sila sa isa't isa bago tuluyang bumalik sapagkat nais ni Ryan na makita at makilala ang mama niya. Sinong mag-aakala na ang masungit at malamig niyang boss ay mahuhulog sa kanya? Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Vera. Pakiramdam niya ay nananaginip lang siya sapagkat kailanmay hindi niya inasam na mamahalin siya ng sarili niyang boss. Gulat man dahil sa bilis ng mga pangyayari, masaya pa rin siya sapagkat nakita na niya ang pagbabago rito. Hindi na ito ang dating Ryan na kilala nila. Nag-iba na ito. Hindi na nila ito kinakatakutan. Kung noon ay titingnan pa lang siya rito, magsusungit na agad ito. Ngayon, segundo nang nakangiti si Ryan na nagpadagdag sa kagwapuhan nito. How's your mother? Maya-maya pa'y untag sa kanya ni Ryan nang bigla itong pumasok sa opisina niya habang abala siya sa pagtatrabaho. Nginitian ito ni Vera. Maayos na siya, Sir Ryan. Kahit papano ay nakakapagsalita na siya. Bago nga ako pumasok, sinabi niya na isama kita mamayang gabi pagbalik ko. Really? Nakangiting sumandal si Ryan sa lamesa, sa may gilid niya. Sure, sasama ako sa'yo. I also want to see her kasi ilang araw na nang huli ko siyang makita. Saad pa ni Ryan? Gusto ka ni Mama, Sir Ryan? Wika ni Vera habang matamang nakatingin kay Ryan na nakababa ang tingin sa kanya. May pagmamalaking umiling si Ryan. Ibig sabihin ba niyan, sasagutin mo na ako? Tanong nito sa kanya. Patuloy pa rin itong nanliligaw sa kanya. At isa lang ang masasabi ni Vera. Kamahal-mahal si Ryan. Wala itong ibang ipinakita sa kanya kundi ang kabutihan nito. Nakita na rin niya ang totoong ugali nito at ibang side nito. Mahilig siya nitong patawanin at minsan kinakausap siya gamit ang mga matatamis na salita. Dahil doon, hindi na napigilan ni Vera ang makaramdam dito ng kakaiba hanggang sa mapagtanto na lang niyang iniibig na rin niya ito. Lumunok si Vera bago tumayo. Sir Ryan, hindi ko alam kung paano ako magsisimula pero sa daming nangyari sa ating dalawa, we ended up being in this situation. At isa lang ang masasabi ko. You're worth it, Sir Ryan.
Your unconditional love towards me can't be described easily. Ipinakita at ipinaramdam mo sa akin kung gaano mo ko kamahal na naging rason para makaramdam na ako ng kakaiba sa'yo. Napagtanto ko na mahal na rin pala kita. At oo, Sir Ryan, sinasagot na kita. Kalmado ngunit puno ng emosyong litanya ni Vera habang nakatingin sa mga mata ni Ryan, nagulat sa narinig mula sa kanya. Malapad nang ngumiti si Ryan bago nito kinuha ang mga kamay nito at marahang pinisil ang mga iyon. Ipapangako ko sa'yo na hindi mo pagsisihan na minahal mo ako, Vera. Thank you. Thank you for accepting me in your heart. Kahit tayo na, araw-araw ko pa rin ipaparamdam sa'yo ang pagmamahal ko. I love you, Vera. At mahigpit siya nitong niyakap. Napangiti na lang si Vera bago niyakap pabalik ang boss niya na ngayon ay boyfriend niya na. Masayang masaya siya ngayon. Nag-uumapaw sa sobrang kasiyahan ang puso niya dahil sa hindi inaasahang koneksyon sa pagitan nilang dalawa ni Ryan. Mula sa pagiging mag-amo, ngayon ay magkasintahan na sila na tunay na nagmamahalan. Pareho silang naging emosyonal ng sandaling iyon at tinapos nila ang tagpong iyon sa isang matamis na paghahalikan bago sila lumisan ng Donovan Builders upang puntahan ang mama ni Vera at ipaalam na sila ng dalawa. Lumipas pa ang mga araw, linggo at buwan. Hindi na namalaya ni Vera na matagal na silang magkasintahan ni Ryan. Katulad nga ng sinabi nito, araw-araw nga nitong ipinaparamdam sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Maayos silang magkasama at kahit may relasyon na silang dalawa, nagpatuloy pa rin sila sa pagtatrabaho bilang mag-amo. Nagtatrabaho pa rin si Vera bilang sekretarya ni Ryan. Kahit palagi siya nitong sinasabihan na huminto na dahil kaya naman daw nitong mag-provide. Hindi pumayag si Vera sa kadahilanang hindi pa man sila mag-asawa ni Ryan para umasa siya rito. Kaya hanggang mag-boyfriend at mag-girlfriend pa lamang sila, magtatrabaho pa rin siya rito. Anong ginagawa natin dito, babe? Naguguluhang tanong sa kanya ni Ryan nang makababa sila ng sasakyan nito. Bakit tayo nasa sementeryo? Nito pa. Imbis na sagutin, nginitian lang ni Vera ang nobyo niya bago ito hinila. Nagpaubaya na si Ryan ng sandaling iyon dahil alam niyang talo siya kay Vera. Hila-hila lang siya nito hanggang sa makarating sila sa isang pamilyar na puntod at sa may puntod nakatayo ang isang babae. Bumakas ang gulat sa mukha ni Ryan nang aatras na siya, agad siyang pinigilan ni Vera. Why did you bring me here, babe? At anong ginagawa niya rito? Nakatiim niyang tanong kay Vera. Ngumiti si Vera. Ryan, ito na ang panahon para patawarin mo ang mommy mo. At may gusto siyang sabihin sa'yo. Importante iyon, Ryan. Mariing napalunok si Ryan ng sandaling iyon bago ibinalik ang tingin sa babae. Mommy niya iyon at nakatayo ito sa harap ng puntod ng daddy niya. Dahil nakiusap sa kanya si Vera, walang nagawa si Ryan kundi ang lapitan nito kahit labag sa loob niya. May sasabihin ka raw? Walang emosyon niyang usal habang nakatingin sa lapida ng daddy niya. Thank you for coming here, anak. You should thank Vera. Pinilit niya lang ako. I have breast cancer, Ryan. Stage 4. Breast cancer. Dahil sa narinig, mabilis pa sa 4:00 na nag-angat ng tingin si Ryan dito at saktong nakatingin ito sa kanya habang namamasa ang mga mata. What did you say? Gulat niyang tanong rito. I was diagnosed with stage 4 breast cancer 3 months ago, anak. At laking gulat na lamang ni Ryan nang bigla nitong hilahin ang buhok nito. I lost all of my hair because of my chemotherapy. Bakit ngayon niyo lang ito sinabi? Alam ba ito ni Grandma? Umiling ang mommy niya. No one knows, anak. Kaya ka nawala dahil dyan? Ano bang iniisip mo? Na hindi kami mag-aalala sa'yo? Mom, that's stage 4 cancer. Dad died because of cancer too. We did everything to save him pero wala. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na may cancer ka. Why, Mom? Why? At doon ay bumuhos na ang luha sa magkabilang mata ni Ryan. Ang saya-saya ko kasi makalipas ang maraming taon, tinawag mo na rin akong mom. Ryan, I lived my life. I experienced everything. At isa pa, may kasalanan ako sa'yo.
Pinabayaan kita kaya kung ano man ang nangyayari sa akin ngayon, I deserve. Don't say that, Mom. At doon ay nilapitan nito ni Ryan at mahigpit itong niyakap. Pinapatawad na kita, Mom. Nawala na si Dad. Tapos ikaw naman ang susunod. No, di ako papayag. Gagawin natin ang lahat para gumaling ka. Aalisin natin yung cancer mo, Mom. Kahit ibenta ko pang Donovan Builders. Gagawin ko. Gumaling ka lang. Pinapatawad mo na ba ako, Ryan? Thank God. I've been praying for that. Thank you, anak. I'll try to be strong. I'll try to live longer. Baka nga, makita ko pa ang magiging apo ko sa inyo ni Vera. Sabay tawa ng mommy niya. You're forgiven, Mom. Oo, kailangan mo maging malakas. Dahil makikita mo pa ang magiging anak namin ni Vera. Don't worry, Mom. Nandito ako. Pinapangako ko sa'yo na gagawin ko ang lahat para gumaling ka lang. Ayoko nang mawalan ng magulang. Ikaw na lang ang natitira sa akin. So please, Mom, be strong. I will, anak. At siniil siya nito ng halik sa noo. Muling niyakap ni Ryan ang kanyang mommy habang si Vera ay tahimik lang na nakatayo at nakatanaw sa mag-ina na ngayon ay maayos na. Akala nila ay makakasama pa nila ito ng matagal. Ngunit makalipas ang 2 buwan, hindi na nito kinaya ang sakit nito. Kaya namaalam na rin ito. Masakit para kay Ryan ang nangyari. Hindi niya matanggap na kung kailan pinatawad niya na ang mommy niya, tsaka naman ito nawala. Ilang buwan itong dinamdam ang pagkawala ng ina nito at walang ibang ginawa si Vera kundi suportahan ito hanggang sa tuluyan na itong bumalik sa normal. San ba tayo pupunta? Nakakunot noong tanong ni Vera kay Ryan habang lulan sila ng sasakyan nito. Malalaman mo rin mamaya, babe. Kalma ka lang, okay? Paano ako kakalma? Bigla mo na lang akong hinila habang nagtatrabaho ako. Inis niyang tanong sa nobyo. Natatawang napailing si Ryan ng sandaling iyon at hindi na pinansin ang masungit niyang nobya. Maya-maya pa nakarating na rin sila sa destinasyon. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at inalalayan makababa si Vera. Anong ginagawa natin dito, Ryan? Wala sa sariling tanong ni Vera habang nakatingin sa bahay na nasa harap nila. Let's go inside, babe. Aya sa kanya ni Ryan. Wala nang nagawa si Vera kundi ang sumunod dito at nang pumasok sila sa naturang bahay, hindi niya mapigilan ang mamangha dahil sa angking kagandahan noon. Ang ganda, Ryan! Really? I designed it myself. Talaga ba? Ikaw ang nagdisenyo ng bahay na to? Wow! Bakit naman? Nagtataka niyang tanong sa nobyo. Bakit? At niyakap siya ni Ryan patagilid. Dahil sa atin ang bahay na ito, babe. Dito na tayo titira. At dito rin tayo, bubuo ng pamilya natin. Kumunot ang noo ni Vera. Hindi pa naman tayo. I know. Putol sa kanya ni Ryan bago ito may kinuha sa likuran nito. At nanlaki na lamang ang mga mata niya nang makita ang maliit na kahon na iyon. Pero ang mas nakakagulat, bigla na lang lumuhod si Ryan sa harap niya at binuksan nito ang kahon kung saan bumungad kay Vera ang isang singsing. Nasapon niya ang kanyang bibig dahil sa gulat. Ayoko nang sayangin ang mga araw na kasama kita, Vera. Mahal na mahal kita. And I want to spend the rest of my life with you while making memories. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka rito sa bahay na ito. Will you marry me? Dahil sa emosyon, hindi na namalaya ni Vera na tumulo na ang luha niya sa mga mata. Halos 1 minuto niyang tinitigan ang nobyo bago tumango. Oo, Ryan. Papakasalan kita. Tugon niya rito. Masayang tumayo si Ryan bago nito kinuha ang singsing sa kahon at isinuot sa kanya. Thank you, Vera. I love you. Siniil siya nito ng halik bago siya niyakap. Niyakap din niya si Ryan sabay sabing, I love you too. Hindi man naging madali ang unang kabanata ng buhay nilang dalawa, ngunit nagwakas naman iyon na pareho silang masaya at parehong iniibig ang isa't isa. At ngayon, handa na silang magsimula ng bagong yugto, na puno ng pag-asa at patuloy na pagmamahalan. Sa bawat pagsubok, matututo tayong lumaban. At sa bawat pagkatalo, matututo tayong bumangon. Sapagkat hindi lahat ng pagkakataon ay nasa ibaba tayo. Kailangan din nating bumangon at magsimula ng panibago. Ang buhay ay hindi karera.
Kaya ilaan natin ang oras at pagmamahal natin sa tamang tao. Kung mahal ng dalawang tao ang isa't isa, walang hindi kayang malampasan kapag magkasama silang nagmamahalan. At para kay Vera, wala siyang ibang hangad kundi ang makasama ng matagal si Ryan. Wakas.